At ng pumping station ng Estero de la Reina sa Tondo, Manila. Iba't ibang kumpanya ang contractors ng proyektong ito. Ayon sa Department of Public Works and Highway, naglalaro sa 90 million hanggang 100 million pesos ang pondo ng mga pumping stations. Kasama sa kontraktor nito ay ang Alpha and Omega General Contractor and Development at St. Timothy Constructions. Kabilang sila sa top 3 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects sa bansa. Ito rin ang kumpanyang binanggit ni Pasig City Mayor Vico Sotto sa kanyang social media post na iisa lang ang may-ari. Dagdag pa na alkalde na ang nakalaban niya sa pagkaalkalde ang nagpapaandar ng dalawang kumpanya at maging ang St. Gerard Construction na isa ring top contractor. Binisita rin natin ang website ng Department of Public Works and Highways at dito nga sa seksyon ng kanilang website na infrastructure makikita yung mga proyekto sa National Capital Region na natapos na noong 2024 at kung i-scroll down mo nga papunta sa pinakababa at number 24 ay makikita mo yung proyekto na nakalagay dito ay yung construction ng retarding basin at installation ng booster pump doon sa kahabaan ng Estero de la Reina. At nakapangalan nga yan sa Alpha and Omega General Contractor Development Corporation. Ito yung isa sa mga sinasabi ni Mayor Vico Sotto na pagmamay-ari din ng mga diskaya. At kung makikita nyo rin dito, tumataginting na 96 million ang presyo ng proyektong yon. Nang tanungin namin ang mga residente, isa o dalawang beses lang daw nagamit ang mga pumping station. Kabilang na dyan ang booster pump na nakapangalan sa Alpha and Omega Constructions. Pinapagana nila yung pumping station? Hindi pa ho. Simula? Yung ano lang doon lang sa may kanto lang gumagana. Yung kanto lang na yun. Oo. Yung iba? Hindi pa. Ano lang po, yung umpisa po na tinesting nila yan, isang beses po. Mga dalawa, ganun yan. Dalawang beses. Opo. Tapos? Pero ngayon hindi na po. Sinusubukan naman ng PTV News na kunin ang pahayag ng mga nasabing kumpanya pero hindi ito nagbigay ng pahayag. Sisimulan na rin ng BIR na busisiin ang mga nadiskubring ghost project at maging ang mga contractors nito. Una-una, titingnan natin yung mga tax compliance dahil yan naman ang sakop ng o saklaw ng authority ng BIR. So titingnan natin yung naging tax compliance nitong mga contractors patungkol dyan sa mga proyekto na yan at overall tax compliance nila. Pag sinabing ghost project, wala naman talagang ginawa. So ibig sabihin yan, walang ginastos patungkol sa proyektong yan at binayaran siguro sila pero walang ginastos sa project na yan. So dapat wala silang matidisalaw yung mga expenses. JM Peneda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.